Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, Alms Vida Information Hub channel. So for today's video guys, let's talk about how to process the capital gain tax. So for those unfamiliar with the capital gain tax, ano na siya guys, kada bitang mag-sell kag property, buy and sell of property. So naadyo na siya capital gain tax required sa BIR nga kailangan mo bayaran. So mao ni atong topic karon kung unsaon pag-process. Okay, so please keep on watching on this video, and if you are new to this channel, please consider subscribing to this channel. Okay, so first thing first guys, kung mag-process ka either per personal or under company, so kuha jud ka og list of requirements sa BIR nearest you kung asa ka na puyo. So is nganong gi-recommend ni nako guys kay ang requirements man good just like this. Look at that nice stamp mag-usab-usab siya. So it could be ang kani akong i-mention karon nga mga requirements, it could be non-applicable in the next 5 years, in the next 10 years. Kay lain-lain man jud siya. So better jud nang magkuha kita og list of requirements prior ka mag-process. Okay, so next nimo buhaton, i-collect nimo tanang mga requirements. Ang number 1 jud ana, of course, deed of absolute sale, no, notarize. So and then kailangan ang buyers ug sellers na po sila TIN. So kung wala sila TIN guys, kailangan silang mukuha. Any of them kung wala, or kung wala man gyud silang duha, kailangan sila kuhaan nimo og TIN. How you will process that one? Pwede ra jud ka mangayog SPA coming from both parties para i-authorize ka to get the TIN. Kay importante man ang TIN kay of course asa man isulod ang payment sa capital gain tax. Mao jud na ang purpose guys. Okay, so ang ikatulo guys, kay ingon ka nga na may titled ang property, so ihatag man jud na nila ang owner's title. Then ang kanang owner's titles guys, dili na gikinahanglan sa BIR ang original. Ang gikinahanglan nila nga original nga pangayoon, ang certified true copy katong naa sa registry of deeds, ang duplicate copy. Kailangan ang imong isubmit sa BIR certified true copy of the title katong naa sa ROD. Kung mayon ka naa unsa din kanang original nga kanang gihatag sa tag-iya, guys, again dili na need sa BIR. Need na siya isubmit sa ROD na upon nga mag-transfer na ka, process na ka to transfer. So just keep it lang muna while nag-process ka sa capital gain tax. So next guys, of course, tax declaration. Latest jud pangayo guys. Kung mingon ka nga karon, let's say this year no, nag-process na ay kanang happen na buy and sell sa property. Today is October, dapat either August or month of September na kaana nga tax declaration na certified true copy, original gyud, latest gyud nga settled ka wa kay bayranan. And then mangayo pod ka og tax clearance sa City Assessor's Office. Kanang tax declaration guys, certified true copy or tax clearance, adto na nimo pangayoon sa Assessor's Office sa City Hall. Ang ikaw dili ka tag-iya sa property, nag-assign kag somebody, so mo issue jud ka og kuan kanang SPA. Usually guys, ang issue og SPA ang buyer gyud ha, ang buyer gyud ang mo execute og SPA para nimo nga ikaw mo process on their behalf for the transfer of ownership of the property. So mag-provide sad ka og ID nimo. Okay, next guys, kay ang lot plan. So ang lot plan kailangan signed and sealed with the geodetic engineer. And kung ang imong property nagi-process na sulod sa subdivision, it's better mangayo sa ka og subdivision plan para dili na ka magbalik-balik. If this is under corporation, of course secretary certificate imong pangayoon.
if ever guys si seller or si buyer nag-appoint og somebody na mosign sa deed of absolute sales, nag-execute sila SPA, so pangayoon dyan na nimo ang original na SPA, ha, niya din mangayo sa kag ID sa katong ilahang gi-authorize. Okay, in cases guys na si buyer or si seller na nag-appoint og somebody, no, so nag-execute sila kanang SPA nga to sign sa deed of sale niya, ang si either ni buyer or ni seller nasa abroad sila, so kailangan ang SPA nila guys i-apostle jud. So unsa pa nang i-apostle? Parang adto siya inauthorize sa embassy kung asa siya na country. Dili siya valid, di na siya valid dire kung naa siya sa abroad na nag-execute siya SPA. Dapat consularized or i-apostle ang iyang SPA. If in case ang imong gi-process kay married or daghang mga heirs, dapat mangayo jud ka o nila o TIN kada usa. Tanan nga involved sa buying and selling aning property. Katong tanan nga ni sign sa deed of absolute sale, mangayo jud kag TIN o one valid ID. I-gather lang jud tanan mong documents, i-review, then magpa-xerox ka sa tanang documents, tag 2 copies each. Tanan jud i-set aside nimo ang tanang xerox, i-set aside po nimo ang original, so dayon ibutang nimo sa folder. So the other side ato nimo ibutang ang tanang original, then the other side ibutang nimo sa kanang other side of the folder. Then next mong buhaton adto ka sa PACD sa BIR kung asa na nabilong ang property nga unsa siya nga RDO. Ayog adto nga sa laing BIR nga kay dili jud ka i-entertain, so i-check sa kung asa na nga property, asa na siya nabilong na RDO. Okay, so nag-adto nimo imong ipa-evaluate, so kung satisfied ra ang officer sa PACD, mo-issue na sila nga, certify na sila nga valid tanan nga documents nga imong gi-submit. So ang next ana, mo-proceed ka dito sa officer of the day. So again, i-recheck na sad na nila. Then ang pag-checking dito sa officer of the day sa officer of the day sa BIR, it will take 45 minutes to 1 hour kay scrutinize gina nila ang mga documents. Then after ana guys, you really have to wait kay ma-inform na sila nimo kay mo-proceed na sila sa computation of capital gain tax sa tanang bayranan, sa transfer fee of documentary stamp. Iguman tagaan na kanila og documents. So ang katong documents nga imong gi-submit sa BIR guys, after na makomputan, so maka-receive na kag unit computation sheet. So mao ni siya now guys. Mao ni siya. Ha, kani. Oo. So na-agree how much you are going to pay for the capital gain tax, the transfer fee, and the documentary stamp. So katong imong documents nga gi-submit nga kuan guys, original and kuano kanang duplicate nga 2 copies each, din ato mabalik nimo ha, din ato mabalik nimo. So ang mabalik nimo, ang ihatag nila guys kay kuan na lang kanina competition o kanina kani guys, mao ni ato kanina. So mao ni ihatag, so meaning na for signing na siya, for approval na siya. So after ka pa-approve, after nga ma-aprobahan guys, kung ingon nga balikan 2 to 3 days, ako guys I highly recommend na kung kaya ninyo i-wait for the day, for within the day, i-wait na lang ninyo kay practice na gina sa BIR nga bukang bibig nila mga baliki lang ni. Ako dili ko ganhag inana kay kanang balikan mangguna nimo guys. Kung dili jud ka persistent nga makuha nimo dayon, musugot sa ka. So sige ra ba silang ga online, so the following days mag-online na sa magbalik ka, so it will takes time. So di sad ka maghago, di sad ka magasto pa masahe kung pabalik-balik. So hangyo aing na nga kung possible makuha today, pwede ba bahala kung sang orasa. So mao na siya. So once ma-approve to siya guys, once ma-approve to siya, nanay go signal na kanang masay na bitaw ni tanan. Say na ni ma'am ni hatag no.
kuan dayon ka guys, mo kuan ka ha, mo file ka og form 1706 o BIR form 2000. So tanang detalye na adere imo ibutang dinhi, kani mga information na adinhi, tanan nga detalye imong i-input dito. Dili necessary tanan, ang kanira ang si buyer o si seller, then the amount. So I highly recommend, if you are not familiar how to fill up the 1706 o form BIR 2000, pa-assist na lang ka sa public assistant desk officer nga naa naglingkod. So mo assist sa sir, they are friendly, don't you worry. Pa-assist sa jud ka para di magkamali kay after ba this one guys, no, ilag-fill up nimo, i-submit nimo online, make sure you have an email, active email. Kay ang imo ha, ikaw man ang nag-process, kay ikay so ikay maka-receive sa information, kay ikay man nag-process, so imong active email o imo sang number imong i-fill in, kay para didto man gud makuha ang kanang confirmation, just like this guys. So after ko nag-file og kanang form 1706 for the capital gain tax o for BIR form 2000, ka-receive yung ko nga sa Google ni guys, Gmail. So imo na siya i-print kay this is required. In an instance guys nga wala kay na-receive no nga tax return confirmation, receipt confirmation kanang sa screen pag fill up nimo, mananay mo gawas ito successfully submitted, kato na lay picture, i-picture lang gito ni man. In the absence of wala ni, at least kato imo i-print. Kay kailangan man na kanang submission receipt confirmation good. Actually system generated na gikan sa BIR nga mo reply nimo, system auto generated reply na siya. So imo na i-print nga 2 copies. So be ready lang ka din. Ang next step guys, mo pay ka og certificate fee nga 200 pesos dito sa cashier sa BIR og stamp na 60 pesos. So 260 tanan. So kailangan na ana. So after ana guys, no, bayad na ka sa bangko man, no, ang next step mabarad ka. So you have to bring the form katong form nga imong i-fill upan kay mo print man jud ka. So at least kung usa ra ipa-print sa imuha, i-xerox jud at least duha. So 3 copies jud ang imong i-dadon kung maadto kag bangko. So ato sa bangko guys, kung asa ka mo bayad, kung adto ka sa land bank, wala sila cut off. I don't know kung sa inyong location. Diri sa Cebu wala cut off. Then ang diri sa BPI kanang mga private banks, naa sila cut off, tapos di sila mo dawat og kanang above 10,000 nga amount. So kung ginagko jud gusto nila manager's check, madawat man sila check, pero at least sa seller nga check or sa buyers nga check mao na ilang gusto. So better kung cash bayad ni client, dito na lang ka sa land bank or DBP. Okay, so then dito sa DBP, fill up kag form, pa-assist lang sad ka dito kay basin magkamali ka. So mao ni ilang mga form dire kani. So make sure magpa-assist ka kay kailangan nimo i-fill in tanan guys. Tanan, labi na ang branch client code o kanang tax type nga imong gibayaran. Importante kay na, and of course the TIN of the taxpayer kung asa man sila isulod imong bayad. So importante kay na. So once na nakaani guys, so you have this one, no, gitatakan. Imo na ning i-xerox at least 2 copies. Then balik ka sa BIR 3 to 5 days. So depende kung asa giingon sa BIR. Ang dili sa amo kay 3 to 5 days jud ila. So mo na siya, mo balik ka dito unsa imong dadon. Ang guys, ang kani nga form nga imong gibayaran, receipt, i-xerox, at least mag-xerox kag 2 copies each, and kasali na ang tax confirmation nga receipt katong galing sa imong email address nga na-receive. So imo ra to i-print. So ayaw sad to kalentini guys, nga dadon sad to nimo ang certificate fee og ang katong iba imong gibayaran nga certificate fee nga kuan kani ba certificate fee og stamp. Dadon sa na nimo. Guys, ipa-process kag capital gain tax, please be mindful with the notarized
date. Kay ang notarization date is the basis kung when ka ma-comply ang pagbayad sa ma-accomplish ang capital gain tax nga kailangan mo bayaran. And then the deadline of the anusad sa documentary stamp, it must be on the 5th day of the following month, which let's say karon nag-notarize October 15, and deadline ana is November 5, or even on October 20 ang notarization, on the 5th day yun na siya ang deadline sa documentary stamp. After that, makuha na nimo imong car, so proceed ka sa next step. So another vlog ta na. So kay the purpose nga nag-process ta ng capital gain tax is to get the certificate of authorizing registration, meaning nibayad ka capital gain tax at the same time ipa-transfer nimong ownership sa property. So mao na ang e-car nga imong i-receive, imong kwaon after 3 days gikan sa pagbayad nimo. Why is it 3 days? It will take 3 days. Again guys, you are not paying directly to the BIR office, cashier. You are paying in the bank. That's why kailangan sila timeline nga ma-validate, ma-check kung na-receive ba nila ang payment. So maura na siya ang rason. So that's why it takes 3 to 5 days. Kay sige ba yan nag-offline si BIR. So, mo lang na siya guys. So, thank you very much for watching, and I hope you have learned from this video, and see you on my next video sa process, another process sa next step. So, transfer the tax declaration, then transfer of ownership sa registry of deeds. So, abangan ninyo ang vlog na ko. So, thank you, and I hope you don't forget to like and subscribe to this channel. Bye-bye.